Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 11, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, arestado na sa kasong crime against humanity. Dadalhin na nga ba sa The Hague? Ang latest alamin. Mga pamilya ng biktima ng drug war, nag-prayer rally, hustisya, muling ipinapanawagan. VP Sara Duterte, balik Pilipinas mula Hong Kong matapos arestuhin ng kanyang ama. Vote buying umano ng PDP laban sa mga OFW sa Hong Kong, fake news ayon sa COMELEC. MRT escalator bumulusok, hindi bababa sa 10 sugatan. Sa showbiz, silipin bagong snaps ni na South Korean stars IU at Park Bo-gum sa kanilang bagong K-drama. At Blackpink Jennie at Dua Lipa may bagong collab. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isinakay na ng eroplano ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong gabi matapos ang ilang oras ng pananatili sa Villamor Air Base. Andoon, nagbabantay para sa Balitang A to Z si Ace Cruz. Ace, pakisalaysay nga kung ano ang nangyayari dyan sa Villamor. Yes, Barbie, matapos nga malaman ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinakay na nga siya sa eroplano na maghahatid sa kanya sa The Hague sa the Netherlands ay grabe na yung emosyon ng mga taga-suporta dito dahil hindi nila mawari kung bakit binantayan sila ng mga pulis tapos bigla na lang nila malaman na isasakay na pala sa eroplano ng dating Pangulo at para harapin nga yung anilay kaso na hindi naman umano ginawa talaga ng Pangulo gaya na binibintang sa kanya ng ICC ukol pa rin sa mga pagpatay sa nangyaring war on drugs. To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. Itong palabang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa loob ng Villamor Air Base sa Pasay City matapos arestuhin ng mga otoridad itong Martes ng umaga. Sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga pagpatay kaugnay sa drug war noong Duterte administration. Sa video na pinost ng anak ni Duterte na si Veronica sa Instagram, makikita ang dating Pangulo na nakaupo sa isang holding area habang kumakain. Katabi ang kanyang common law wife na si Hanilet Avencenia. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Have you read the documents, or at least have you read the case at that time when you made the arrest, so that you would be guided to what you should know? Kasama rin ni Duterte ang kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medaldea na komisyon sa jurisdiction ng ICC gayong hindi na miyembro dito ang Pilipinas. Na sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro, nag-withdraw na tayo. Kinumpirma ng Malacanang na natanggap ng Interpol Manila nitong madaling araw ng Martes ang kopya ng warrant of arrest mula sa ICC. Pero kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang legalidad dito dahil walaan nila silang natanggap na kopya. They told me, yung nakausap ko sila Canilaw, Ambassador Canilaw yata ng Interpol, he told me that there is a warrant of arrest but he never showed it to me. So until now, I have not seen a copy of the warrant of arrest. So it's illegal, siyempre. Well, my assumption is illegal ang arrest niya. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Duterte sa NAIA Terminal 3 mula Hong Kong pero hindi siya nasilay ng media at kanyang mga taga-suporta. Yung pala, ayon sa isa pa niyang abogado na si Attorney Martin Delgado III, hawak na ng mga otoridad ng dating Pangulo. We were just informed that the former president was taken away despite the fact that his lawyers were waiting for him as well as his doctors. Ani Delgra, paglabag ito sa karapatan ng dating Pangulo. The right to counsel and the right to timely medical attention is a constitutional right, and we were denied. The former president was denied of those rights.
Ayon kay Atty. Cristina Conti na kumakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killings, dapat ang dalhin sa The Hague Tribunal sa The Netherlands si Duterte para harapin ang kaso. Pero dumipensa si dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa dating Pangulo. So kung papayagan siyang basta na lang lumipad nang hindi dumadaan sa hukuman dito, then violate natin yung sarili nating soberanya. Hindi natin binigyan ng tamang tamang proteksyon ang ating sariling mamamayan ng ating dating presidente. Batay sa post ni Veronica Duterte, Martes ng hapon ang issue ng medical bulletin ng personal physician ni FPRRD na tumaas sa kanyang sugar levels sa kabila ng insulin intake. Gayunman, hindi umano pinapayagan ng kanilang doktor na ma-check up ang dating Pangulo. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Barbie, matapos nga malaman ng mga taga-suporta ng dating Pangulo yung balita na isinakay na siya sa eroplano na papuntang The Hague sa The Netherlands, ito na, talagang hindi na mapigil yung kanilang emosyon. Sabay-sabay silang sumisigaw ng Duterte pa rin, sabay-sabay silang sumisigaw na panagutin yung mga gumawa itong nakabalusugan nila kay Pangulong Duterte, at higit sa lahat, gusto nilang ipag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz. Samantala, nagtirik naman ng kandila at nag-aalay ng panalangin sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang mga pamilyang naulila dahil sa madugong war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Ang kanilang panawagan, masigurong makukulong ang dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity na kinakarap nito sa International Criminal Court bilang pagkamit ng katarungan. Mula sa Quezon City, alamin natin ang balitang A to Z ni Ian Maghano. Ian. Barbie, hindi ininda ng mga ralista ang init ng araw kaninang hahapon dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City para ipanawagan ang kasiguraduhan na makukulong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kasong crimes against humanity na ikinakaharap nito sa International Criminal Court. Kasama rin ng mga ralista ang mga naulilang pamilya ng extrajudicial killings para ipanawagan naman ang kanilang hinaing na magkaroon ng hustisya o katarungan para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na biktima ng pamamaslang ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Sa pagtitirik ng kandila at mataimtim na panalangin dito sa Welcome Rotonda, Quezon City, idinaan ng mga naulilang pamilya ang kanilang panawagang katarungan para sa kanilang mahal sa buhay na pinaslang sa ilalim ng madugong war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Pero mas nagliwanag pa ang madilim na rotonda nang buksan ng mga relihista ang kanilang smartphone flashlight kasabay ng isang awiting na nanawagan ng katarungan. Tila nagliwanag din ang mga ngiti ni Aling Lori mula sa Pag-asa dahil sa wakas, nakaunang hakbang na raw kahit papaano ang mga pamilya para makamit ang inaasam na hustisya para sa dalawang anak na pawang biktima ng extrajudicial killings kasagsagan ng Oplan Tokhang noong 2017. This is it, sabi ko, ito na talaga yung ating minimithi na mahuli at sana ay makulong. Pero siyempre marami pang prosesong dadaanan, pero handa kaming maghintay, handa kaming magtiyaga kahit na umabot pa yan kung kailan yan. Pero para sa grupong Bayan Muna, hindi raw dapat mangampante ang mga tulad ni Nanay Lori kahit pa inaresto na ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaninang umaga. Nagkaroon ng special raffle ang Supreme Court para dinggin ang petisyon ng mga Duterte. Ibig sabihin, maaari pang magdesisyon ang Supreme Court na maglabas ng TRO para harangin ang paglabas ni Duterte ng bansa at pagdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon, nahaharap ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court bilang itunuturong pasimuno umano sa madugong patayan noong drug war na ikinamatay ng libu-libong katao. Hindi po dapat maudlot, hindi dapat maunsyami, hindi dapat mawalang bisa ang pag-aaral
aresto kay Duterte. Siniguro naman ng grupo ang patuloy na paglulunsad ng kilos protesta para hindi na umano maudlot ang anumang proseso ng paglilitis. Barbie, nagtapos ang prayer rally dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City nang lumubog ang araw. Nagkaroon din ng munting candle lighting para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings para manawagan ng hustisya. Bahagyang nagkaroon ng mabagal na daloy ng trapiko dito sa loob ng Welcome Rotonda, pero agad din itong nawala sa oras na umalis ang mga rallyista. At yan ang latest mula dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Barbie? Maraming salamat, Ian Maghanoy. Samantala, nagsagawa rin ng prayer rally ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Rizal Park, Davao City ngayong Martes. Ito ay matapos ngang arestuhin si Duterte ng mga otoridad dahil sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga supporters, patuloy silang naniniwala at naninindigan para kay Duterte. Hiling rin nilang mapahintulutan ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa kanyang pagkakaaresto. Dinumog din ng mga taga-suporta ngayong gabi ang Villamor Air Base sa Pasay bago makalipad ang dating Pangulong Duterte palabas ng bansa. Nagsagawa na ng special raffle ang Korte Suprema ukol sa hiling na temporary restraining order ng kampo ni former President Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa petisyon na inihain ni Attorney Israelito Torion sa Supreme Court, hinahamon ni Duterte ang pakikipagtulungan sa ICC ng gobyerno ng Pilipinas, partikular na ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government at Kapulisan. Hinihiling din ng petisyon ang agarang pagpapalaya sa dating Pangulo, maging ang pagdedeklara na sa pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019 ay tapos na rin ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Sa pag-raffle ng kaso, matutukoy kung sinong mahistrado ang hahawak at magdedesisyon sa petisyon. Showbiz naman, nagbahagi ng larawan ng South Korean actress at singer na si IU kasama ang leading man na si Park Bo-gum. Yan ay para sa bagong K-drama na When Life Gives You Tangerine. Sa Instagram, makikita ang ilang snaps ni IU at Park Bo-gum mula sa premiere ng bago nilang series na kinakikiligan ng marami. Bukod dito, meron ding uploaded na behind the scenes ang episode 1 photos mula sa shoot ng kanilang bagong teleserye. Gumaganap si IU bilang Aisan at Bo-gum bilang si Gwansik sa naturang TV series. Abangan sa aming pagbabalik, 2 pulis na sawi sa operasyon laban sa iligal na bentahan ng baril sa Bocaue, Bulacan. Pamilya nananawagan ng hustisya. At COMELEC itinanggi ang umano'y vote buying activities sa Hong Kong rally ng PDP laban. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naayos na ang escalator ng MRT Taft Avenue matapos magkaroon ng aberya noong Sabado, March 8. Ayon sa pamunuan ng MRT, nasira umano ang chain ng naturang escalator. Dahilan ng malfunction nito, nasugatan ng ilan sa mga pasaherong pasakay ng escalator nang biglaan itong umatras pababa. Humihingi naman ng dispensa ang MRT3 sa mga naapektuhang pasahero. Iginigiit ng International Criminal Court sa inilabas nitong warrant of arrest na may jurisdiksyon ito sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit hindi na kasapi ng ICC ang Pilipinas. Inilatag ng ICC ang mga pananagutan ng dating Pangulo mula pa noong panahon ng Davao Death Squad. May balitang A to Z, si Paul Henson. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Kinuwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang basehan ng pag-aresto sa kanya. Giit niya, walang karapatan ang International Criminal Court dahil hindi nakasapi rito ang Pilipinas. Wala tayong extradition treaty
At saka nag-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo membro? Pero sa 15 pahinang warrant of arrest na ibinaba ng ICC na may petsang March 7, iginiit ng korte na may jurisdiksyon ito dahil naganap ang mga umano'y krimen ni Duterte mula pa noong November 2011 kung kailan kasapi pa rin ng ICC ang Pilipinas. Saklaw nito ang pamumuno ni Duterte sa Davao Death Squad hanggang siya ay maging Pangulo. Ayon sa ICC, malinaw ang malawakan at sistematikong pag-atake ni Duterte sa civilian population mula noong mayor pa siya ng Davao City sa ngalan ng pagtugi sa mga kriminal. Inilahad ng ICC na hindi bababa sa 19 na drug pushers ang napaslang ng DDS sa Davao City at hindi bababa sa 24 na kriminal ang napaslang sa ilalim ng superbisyon ng pulisya. Ayon pa sa korte, nag-alok umano si Duterte ng promotion, pabuya at proteksyon sa mga pulis at hitmen na sangkot sa drug war. Ayon sa mga mambabatas na kasapi ng House Panel sa investigasyon sa war on drugs, hakbang ito sa paghilom ng sugat ng mga pamilyang biktima ng EJK. I think this is also a moral victory for women, especially for those mothers, for those wives, for those daughters who have lost a loved one because people have decided to ignore the rule of law. This is proof that the Philippines is a country that respects the rule-based order in the world and that we uphold the rule of law. Nobody is above the law. Ayon sa Human Rights Watch, ito na ang oras ng pagkamit ng hustisya. Hindi na kasi katulad dati, nung panahon niya, na takot ang mga tao. Ngayon, mulat na rin ang kahit paano ang mga tao. Marami na ang Pinoy, ang mga Pilipino, na nakita kung paano sila kasama. Taong 2018 pa sinimulan ng ICC ang investigasyon sa umano'y crimes against humanity ni Duterte. Una nang iniulat ng ilang human rights groups na posibleng umabot sa higit 20,000 ang biktima ng extrajudicial killings sa panahon ni Duterte. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Balik bansa nitong Martes si Vice President Sara Duterte ilang oras matapos arestuhin sa NAIA ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y matapos nga ang arrest warrant na inihain ng ICC laban sa dating Pangulo kasama ang kanyang mga anak. Lumapag si VP Sara sa NAIA bandang alas 3:21 hapon ng Martes sakay ng Philippine Airlines mula rin sa Hong Kong. Maring namang iginigit ni VP Sara ngayon na isang kalapastangan ang ginawa ng pamahalaan sa kanyang ama. Sa pahayag na inilabas ni Duterte, paglabag umano sa soberanya ng Pilipinas at karapatang pantao ang ginawa sa dating presidente. Samantala, ibinasura ni Ombudsman Samuel Martires ang petisyon para suspindihin si Speaker Martin Romualdez at ilang lider ng Kamara kaugnayan ng kontrobersyal na pagpasa ng 2025 national budget. Sa inilabas na desisyon noong March 7, iginiit ng Ombudsman na tanging Kongreso lang ang may kapangyarihang disiplinahin ng sariling miyembro. Matatandaang hiniling ng grupo ni dating Speaker Pantaleon Alvarez na ipatupad ang preventive suspension laban kay Romualdez, Majority Leader Manix Daripe, Appropriations Committee Acting Chairman Stella Kimbo at dating Chair Zaldico para maiwasan umano ang manipulasyon sa record at impluensya sa mga testigo. Pansamantala namang ipinatigil ang kaso habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa isang hiwalay ngunit kaugnay na petisyon na humihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ng 2025 national budget. Itinatanggi ng Commission on Elections ang mga umano'y nangyaring vote buying activity sa Hong Kong rally ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban noong March 9. Maaari namang humarap sa diskwalifikasyon ng kandidato sakaling mapatunayang may bilihan ng botong nangyari. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Fake news, ganyan inilarawan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang aniyay mga unverified information na nagkalat online. Kaugnay ng umano'y naganap na bilihan ng boto sa pasasalamat kay PRRD at OFW gathering ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban noong March 9 sa Hong Kong.
Base kasi sa ilang social media posts, nasa 200 Hong Kong dollars o katumbas ng 1,200 pesos ang pinamudmud umano sa mga OFW na dumalo sa Hong Kong rally ng partido para enganyuhin silang iboto ang buong senatorial lineup ng PDP laban. Wala pong lumalapit sa amin, wala pong nagbibigay man lang ng isang salaysay na nagsasabi na sila ay na-offeran ng ganong klaseng amount dyan po sa Hong Kong. And therefore, wala pong kredibilidad yung balitang yan. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC sa Philippine Consulate General sa Hong Kong para i-verify ang impormasyong ito. Pero sa ngayon, ayon kay Garcia, disinformation pa ito. Paglilinaw naman ni Garcia, walang criminal charges na maisasampa laban sa kanila sakaling ito'y totoo. Dahil sa labas ito ng bansa nangyari at dahil sa issue ng territoriality. Ibig sabihin, walang jurisdiction ng COMELEC sa krimeng nakomit sa labas ng bansa. Pero maaari ngang walang criminal case pero pwedeng magkaroon ng disqualification cases kahit pa ito ay makukumit outside of the Philippines. Kaya si Garcia pinag-iingat ang publiko sa mga maling impormasyon lalo na ngayong papalapit na ng papalapit ang midterm elections. Hindi po lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Sana po magpapaniwalaan kaagad ng mga kababayan natin. Fake news po yan hanggang sa ngayon. Sa oras na makatanggap ng complaint letter ang COMELEC, i-endorso nila ito sa Committee on Kontrabigay na siya namang responsable sa pagpapatupad ng striktong patakaran kontra vote buying, vote selling at abuse of state resources. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng 2 pulis na nasawi sa operasyon laban sa iligal na bentahan ng baril sa Bocaue, Bulacan. Naglaan na rin ng reward money ang Bocaue local government sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi ko rin maubos na isip bakit nagkaganito siya. Para kaming ninakawan. Ito ang emosyonal na mga kataga mula sa inang nawala ng anak dahil sa pagtupad sa tungkulin bilang alagad ng batas. Nabaril si Police Staff Sergeant Gian de la Cruz sa bypass operation sa Bocaue, Bulacan noong Sabado kaugnay sa iligal na nagbebenta ng baril at nasawi rin si Police Staff Sergeant Dennis Kudjamat sa operasyon. Ayon sa ina ni De La Cruz, bukod sa pagluluksa, nangangamba din sila sa kanilang seguridad matapos makatakas ang suspect na kinilala lamang bilang alias Atan. Parang hindi kami safe doon sa nangyari. Na ngayon, ang mangyayari kasi kami na lang 3 ng apo ko ang nandito. Natatakot din kami doon sa seguridad namin. Personal na tumungo si Bocaue Mayor John Villanueva upang makiramay sa pamilya ng biktima at ipinag-utos niya sa hepe ng Bocaue PNP na tiyakin ang seguridad ng pamilya. Binigyan ko siya ng instruction na kung po pwede na from time to time ay ikutan itong lugar na ito para naman magkaroon ng peace of mind yung family nila Gian. Naglaan na ng 200,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Bocaue at Police Regional Office 3 para sa agarang ikadarakip ng suspect. Unang-una, pinangako natin na hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahuhuli ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito. Meron na rin po kaming lead kung saan siya pwedeng pumunta. Pero siyempre po, bago namin yan i-disclose dahil meron pa rin po kaming manhunt operation, sinusiguro po muna namin na talaga pong sigurado. Tumanggap ng medalya ng kadakilaan ng 2 pulis na iginawad mismo ng Regional Director ng Central Luzon na si Police Brigadier General Jean Pajardo. Patuloy na panawagan ngayon ng pamilyang naulila ng 2 pulis. Sumuko na siya at harapin niya kung ano yung ang pananagutan niya sa batas. Hindi natutulog ang Diyos pero kailangan humarap siya. Hindi kami magiging ganito. Hindi kami magiging ganito para sa kanya kung hindi niya ginawa iyon. Tragic ang ginawa mo. Ipinangako naman ng pulisya na hindi sila hihinto sa manhunt operation hanggat hindi nahuhuli ang suspect para sa hustisya ng kanilang kabaro. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.
Welcome to Christian World, Baby Liana. Bininyagan na ngayong Martes ang baby girl ng celebrity married couple na sina Derek Ramsey at Ellen Adarna. Sa mga larawang ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram, solemn pero kitang-kita ang saya ng pamilya sa kanilang panibagong sacred family milestone. Very hands-on parents nga sina Ellen at Derek na salitan sa pagkarga at pag-aasikaso kay baby Liana na kahit hindi pa rin isinasa publiko ang mukha, cute na cute pa rin sa kanyang white dress. Matatandaang na-excite ang fans ng married couple nang sorpresa nilang i-anunsyo ang addition sa kanilang small but happy family noong Oktubre noong nakaraang taon. Susunod, pop stars Jennie at Dua Lipa nag-collab sa kantang Handlebars. At 17 members Hoshi at Woozi nag-release ng kauna-unahang single album na Beam. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Excited ba kayo mga ka-A to Z na magsama ang mga ini-idolo ninyo? Well, nag-collab po ang dalawang icons na sina Blackpink, Jennie at Dua Lipa para sa kantang Handlebars. Samantala, 17 members Hoshi at Woozi nag-release naman ng kauna-unahang single album na Beam. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. What an iconic collab! Blackpink Jennie at Albanian singer Dua Lipa is now breaking the internet para sa kanilang collaboration song na Handlebars. Sa Instagram, kapwa nag-share ng behind-the-scenes shoot ng music video sina Jennie at Dua Lipa. Powerful duo ang aurahan ng dalawa sa kanilang music video na siguradong magiging hit muli ang bagong song na yan para sa mga fans. Part ng solo debut album ni Jennie na Ruby ang nasabing awiting Handlebars na inilabas nito lamang March 7. Samantala, kung may Jennie x Dua Lipa, abay sani puwersa naman ng 17 members na sina Hoshi at Woozi para sa bagong kanta na 96 Earth na bahagi rin ng kanilang album na Beam na nirelease nito lamang Lunes, March 10. Sa music video, pangmalakasan ng ganap ng tinaguriang mastermind duo, samahan pa ng napaka-artistic na visuals. Sa ngayon, hindi muna kumpleto ang K-pop group na 17 matapos ang anunsyo ng pagpasok sa military service ng miyembro na si Wonu sa April 3. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong March 11, 2025 ay hango sa mga huling salita ng noon ay 17 anyos na mag-aaral na si Kian Lloyd de los Santos, na isa sa mga inosenteng biktima ng drug war. August 16, 2017 nang kaladkarin, paluhurin sa kapagbabaririn ng 3 Caloocan pulis ang binatilyong si De Los Santos. November 2018 naman nang hatulan ng korte ang 3 pulis sa kasong pagpatay kay Kian para sa kauna-unahang conviction ng mga opisyal na may kaugnayan sa war on drugs. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!